Welcome sa ating YouTube channel. Ito na naman tayo sa ating next video. Magandang gabi sa inyong lahat. Magagawa lang ako ng video ko kasi matutulog na rin ako. Alam niyo guys, sa lahat ng sa grupo natin, masaya talaga dyan kasi marami kang maging kaibigan, tsaka magpakabait ka lang kasi marami kang pagpasensyahan niyo kung medyo na lang kasi siyempre marami akong trabaho, medyo marami akong trabaho. Kaya magandang gabi sa inyo lahat. Kaya pag wala akong kasama, gagawa talaga ako ng video ko kasi nag-video ko yung ako lang, hindi ko sinasaling kasama ko kasi mahirap na. Sabi ko magagawa ko ng sarili kong YouTube, wala akong kasama, at least sabi ko sa akin naman talaga na video, yung ako lang talaga mag-video, hindi yung sa kasama ko. Maliban lang kung may kaibigan ako sa labas kasi mahirap na. Kaya magandang gabi sa inyong lahat. And huwag kalimutan click and share and comment. Okay, thank you kung may manood. Thank you talaga. Kasi ako talaga pag may panoorin ako, kahit gaano katagal, tinatapos ko talaga yan. Pero kaya lang minsan sa mga comment ko hindi ko na pinahaba kasi kailangan ko talaga mabilisan lang ako. Pag may pinapanood ko, mabilis ko lang siya. Mabilis ko kasi minsan tinatawag ako, wala na akong time. Kaya minsan yung ko na lang, tinatandaan ko na kung sino pangalan niya, pupunta ako sa search, kung ma-search ko yung pangalan niya. Yung iba, sina-search ko yung pangalan niya, hindi lumalabas sa search. Kaya binabalikan ko na lang kung saan niya ako pinapanood. Ganun lang ginagawa ko. Parang init ko matikati sa ating saka pa tumaayos yung ko na to pag nandun ako sa Pilipinas kasi dito kasi kada gagawa ko ng ko, bilisan ko lang. Saka pa tumaayos pag doon ako sa Pilipinas kasi doon na sa Pilipinas sa atin na yung oras kung kahit gaano tayo katagal magagawa ng video. At saka doon sa Pilipinas marami tayong pwedeng explain kung ano tong ginabidyo natin, mga ganito, lalo na pag mga organic kasi doon sa amin maraming organic doon sa amin. Pwede natin explain kung ano tong na organic, paano to kainin, paano to itinanim, ganun. Pwede natin ipakita yung ganun pag nasa Pilipinas na tayo. Dito pa, kaya dito meron akong video dito na mahaba, meron din maikli lang. Kasi siyempre, hindi ko hawak ang oras ko. Minsan tinatawag ako, napuputol yan siya. Siyempre, minsan inuulit ko pa. Kasi wala akong magagawa kung tinatawag ako. Pag gagawa ko ng video ko. Pero pag mahaba yung video ko, ibig sabihin nasa ako niyan, wala akong kasama. Minsan nasa truck ako pero hindi ako nagsasalita. Minsan pag walang salita, meron akong kasama diyan. Pag nagsasalita ako, yung kasama ko lang yung maneho namin. Ibig sabihin pag hindi ako magsasalita, pag nag-video ko, may kasama akong hindi niya pwedeng malaman kung ano yung ginagawa. Baka tanongin ako, ano ba itong ginagawa ko? Nababaliw na nagsasalita sa cellphone. Kaya minsan pumupunta ako sa labas, yan, nag-video ko, pero minsan walang salita. Kasi sabi ko baka sabihan ako ano ba yung ginagawa ko, baka nababaliw ako. Kaya yun, minsan wala akong salita. Kaya ganun pa man, kahit pa paano may magawa pa rin tayong video natin. Kasi mag-start na rin ako matutulog kasi bukas may klase na naman. Maaga tayo magigising kasi gagawa kami ng mga pagkain ng bata na para sa baon nila. Kaya wala tayong magagawa kasi yun ang trabaho natin. Kaya natawa rin ako, sabi ko ano ba tong sabi ko ano bang pangalan ng video, anong channel. Kaya
tawa kami ng tawa nung kinuwento ko sa kaibigan ko. Pero sabi niya, at least may score na rin. Kasi saka pa yan maayos yung ano ko pag doon ako sa Pilipinas. Pag nakaan talaga kasi. Kung sa Pilipinas, sa atin na yung oras. Yung mga video ko ngayon, walang edit-edit. Wala na yung edit-edit. Yung mga title nga, pare-pareho. Kasi siyempre, meron na akong inano dyan na naputol. Kasi bigla ako tinawag, pinatay ko kagad. Sabi nila, mas mabuti yung ano mo pag hindi ka pagalitan. So, yun. Sabi nila, huwag mo lang ipakita kasi sabi nila, mahirap na ngayon. Lalo pa ngayon, sabi nila, ano tayo, sabi ko. Kaya minsan din, yung magsusulat ako ng ano, hindi ko, napuputol yan. Kaya minsan, kaya gusto ko, pag may dumikit sa akin, pag nanonood ako ng live, makita ko kagad talaga yung bahay niya. Kasi para mabayaran ko siya pabilisan. Kasi pag hindi ko siya nabayaran, pupunta ako sa search, susulat ko yung pangalan niya. Pag hindi ko makita doon, hanapin ko pa yung ano niya. Cellphone ko nagahang. Kasi, siyempre, hindi tayo ganong marunong sa sinasabi nila na computer. Lalo na pagdating sa YouTube. Kasi, dito sa YouTube, kahit tapusin sa pag-aaral, kung hindi niya alam, yung kasama ko, hindi na rin alam ano daw yung ginagawa ko na nag-YouTube ako. Sabi ko, tinulungan ako ng kasama ko. Sabi ko, tinulungan niya ako kung ganito yung gagawin ko. Punta ka dun. Sabi ko, gano'n. Kapag pupunta siya, sabi ko dito, tinuturuan niya ako. So, yun ang ginagawa na. Tinuturuan niya ako. Kasi sabi niya, hindi ko alam yung anong ginagawa mo. Sabi ko, kasi parang laruan ko na to. Sabi ko, parang mag-games ka rin. Sabi ko, kung alam mo na, ganun. Kaya sabi ko, kahit hindi ako marunong, pupunta siya dito, sabi ko, tinuturuan niya ako kung anong gawin ko. Kaya, salamat, bye-bye, good night sa inyong lahat, and God bless, and assalamualaikum sa Lagamutanan, and God bless, and sa to all the YouTube channel, sa ating grupo. God bless sa inyong lahat. Bilang respeto na rin sa kapo. Kaya magandang gabi. Bye-bye. Ba't bumibili ka na ng headset mo? Yung Bluetooth? Kaya bye-bye. Hirap naman yun yan, no? Vlogger ka eh. Siyempre, pagbablogger ko. Parang inano ko yung mata ko, lalong lumalaki. That imagine, pag mag-LS ako, baka sabihin na, Sabi ng panganay ko, mag-vlog din daw ako. oh, tama yun. What if, sabi ko, kung mag-LS ako, sabihin ng tao na, ano yan, ngipin mo lumalabas. Kaya, ipaayos ko itong ngipin ko. Parang nahiya rin ako sa ngipin ko magsasalita, pero, kasi hindi ganito dating ngipin ko. Nasira lang doon dahil sa mga kinakain ko na mga matamis. Kasi mahilig kasi ako ng chocolate. Yun, nasira siya. Tapos ito, naalis din yan. Parang nangyari na kung sabi ko, imagine, mag-i-elis ako. Baka sabihin nila, patingin ng ngipin dyan, lumalabas. So, Uy, yun. paayos mo na lang yung ipin mo. Bago mo ipa-brace. Hindi, sa taas. Papalinis ako ng ngipin. Sa taas, ipa-breast. Sa baba, ipaalisin kasi sira talaga. Sabi rin ng nung binunutan ako. Pero sabi niya sa taas, wala yan sira. Kailangan lang yung lagyan ng breast. Pero dito, mahal lang. Dapat sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, meron tag 10. Meron din, tag 3,000. So, yun. Sa Pilipinas na lang. Kasi sa Pilipinas, pwede mo ibalik-balik. Kung ayaw mo, pwede mo papalitan. So, yun. Sa taas, hindi daw pwedeng bunutin yan kasi maapektuhan daw yung mata ko. Kasi may may aglay may na yung mata ko. Sabi ng hindi pwede yun sa taas. Kasi maapektuhan yung mata mo. Pag sa baba, pwede yan bunutin. Kaya bye-bye. Pwede bunutin. Pwede bunutin ang ngipin ko. Hindi naman Hindi bunutin ang baba. Binubunot talaga. Pwede bunutin ng ngipin lang. Wala daw sira tun sa taas. Kailangan lang siya. Kasi nagbili na ako ng panglinis. Pero ito talaga sa baba dapat ialis yung 3. May bunot na sa Pilipinas. Gusto ko dito, pinabunot ko na yung isa. Pero natakot ako ipaulit kasi dito na operahan na ako. Yung dito, pinabunot sa hospital dito na private, ang mahal ng bayad niya. Pero dito na ako bumayad. Yung sponsor ko nagbayad. Pero natakot kaya ako kasi
1 week ayaw kong magsasalita kasi yung dito ko tinahi. Tapos binalik ko pa sa hospital. Pag after ng 1 week, binalik ko. Tapos sabi ng ano, sabi ko, alam mo ba, sabi ko, hindi ako nagsasalita masyado, kumakain ako dito lang kasi natakot ako nung sinabi niyo na tinahi na yung bunganga ko. Sabi niya, ano, kasi sabi niya, balik ka dito after 1 week, bilangin mo ang oras, araw. Tapos nung binalik na, sabi ng kasama ko ako, na sabi ko, doon ko na lang ibabalik sa hospital kasi sabi ko, yes, ano mangyari sa akin, hindi masasabi ng di hospital. Tapos natakot talaga ako yung dito ko na, ang lalim talaga kasi parang hindi ka makatrabaho ng ano pag may sakit ka. Tapos sabi ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Tapos pag sabi nga nila pala, pag tusukin nga na yung mukha ko, wala na akong maharap, parang hindi na ako makakita. Nung naoperahan yung dito ko. Tapos pagdating ko sa bahay, natulog ako saglit bago naalis yung ano, ng lahat ng dito ko. Kasi siyempre dito natakot talaga ako kasi siyempre sabi ng ano, huwag mo na magsalita kasi tinangi na yung ano, ng pin. Sabi nila malalim kasi ang sugat eh. Pero sa awa ni Allah, nakaraos pa din kasi sabi niya after 1 week pwede mo ibalik dito, ipalis natin yung tahi niya. Tapos yun, natahi kaya yung dito ko. Alam mo, pinabunot ito kasi hindi ako makatrabaho ng maganda kasi siyempre sumasakit siya. Yung dito talaga, alam mo, after 1 week binalik kasi nalis yung tahi niya. Yung matanda, ipakita ko sa ayaw niyang tingnan. Kasi nga, may parang kasi yan sa karayom. Tapos, kumakain ako, natatakot. Ayaw kong kumain talaga natawa talaga ako nung natahian yung bunga ko kasi yung dito. Kasi, hindi ako kumakain ng may ano, gusto ko may sabaw lang kasi sabi ko baka, sabi ko baka ganito yung sabi ko yung mga nakninopera. Natakot talaga ako kasi lalo na yung naano ako, sabi ko ganun pala kasakit, sabi ko. Siyempre maignorante. Hindi naman ako maignorante maano, pero yung sinabi na ng doktor na sabi niya tatahi na yung nalisan ng ngipin mo. Hindi naman natin sabi na operahan, pero kasi sabi niya malalim yung sugat niya, pwede na pag ano ko nakita ko na yung doktor na nakita ko na sa salamin yung tinahi na yung ano ko, yung ngipin ko na yung pinabunod ko na dalawa kasi siyempre sobrang sakit na hindi ako makatrabahong maganda. Parang hindi ako masiseryoso magtrabaho kasi parang gusto ko maalis talaga siya. Tapos nung sabi niya nung last na Ramadan, first time ng Ramadan, ano na, after linggo sabi niya balik ka dito kasi alis yung tahi niya. Tapos balik ka dito sabi niya iha. Tapos nagano sa akin nung mga kabayan din natin, sabi niya wag kang matakot kasi lalo sabi niya sa mukha mo lang mabait ka, sabi nila. Yung kasunod ko, kasi time na yun may virus na rin. Yung kasunod sa akin di nakapasok kasi may virus siya. Sabi ko baka nung napunta yung init ng katawan ko sa kanya kasi lalo na pag virus kahit may init lang yung katawan mo, sabi nila may virus ka na rin. Tapos natawa nga ako doon, yung kasunod ko, sabi nila hindi siya yung naano, sabi niya yung kasunod niya yung may ano siya na may COVID. Tapos ako nun, kasi sabi nila, paano mo na, sabi, kasi dito pag private, may bayad talaga, mahalang bayad niya. Tapos, yung sabi nila, sabi ng yung sponsor ko, sabi niya, hindi mo na ba kaya? Sabi ko, sabi ko, wala nga akong tulog. Tapos, ano na yung ngipin ko. Tapos, doon ako natakot nung sabi nila, tinahin na yung, sabi ng kabayan natin, tahinin na yung, sabi niya, wag kang magsasalita kabayan kasi ano, yung ngipin, yung ano mo, tinahin na. Pagdating ko sa ano, tininan ko na talaga yung tahi ng ano ko, bunganga ko. Tapos, sabi pa ng kasama ko, sabi ko, ibalik ko na lang sa hospital. Sabi niya, after 1 week, binigyan ako ng gamot. Pero hanga talaga ako sa gamot dito kasi mano talaga, 5 gamot lang binigay sa akin. Tapos, pagbalik ko, wala na. Pagdating ko, nilagyan na ng Vaseline nila, naalis na rin. Pagbalik ko doon, wala yung doktor, tapos pinapunta ako sa taas kasi private nga eh. Sabi nila, may record ka dito. Sabi ko, meron akong number dito, pati pangalan ng amo ko. So yun, sa awa ni Allah, okay na rin yung dito ko. Pero sabi ko, yung sinabi ko na doon sa amin, sabi ko, nagpabunot ako ng ngipin, nanginginig kaya ako. Sabi ko, natatakot ako kasi natahip. Sabi ng nanay ko, wag ka nang magpabunot dyan ulit, dito ka na lang sa Pilipinas. Kasi nung ano din, after pumunta ako ng Kuwait, yung ito, pinalis din, pero sa ano talaga pinalis, hindi sa ano lang. Mahal din ang bayad doon sa atin pag sa private ka rin magpabunot. Kasi nung pinabunot itong isa, sa private din, pinabunot. Dito di ka tulad sa Kuwait, hindi makatatakot yung ano nila. Kasi sa Kuwait naman, pag mababunot ka, marami kang pagdaanan na ano, x-ray.
Dito wala. Pero private naman. Tapos, nung makita ko na yung tinahin na yung ngipin, bunga ko, sabi ko na, ano siya, parang, ano, tapos nung nakita ko na ang dami ng ano sa bunganga ko, kada kakain ako, ano lang kinakain ko, medyo mga lugo, yung walang ano, gusto kong kumain ng matigas, pero natakot ako, baka sabi ko, maano, siyempre, hindi ko pa alam yung ganun pala kung may matahi ka. Kaya sigurado ako, tapos yung gamot naman, parang naano na ako na-over na ako sa gamot. Lalo na nung ano ako dito, na-admit din ako dito. Kasi ano talaga yung mga gamot nila dito. Kaya, thank you kung may manonood. Share and comment. And bye-bye guys.